Mangyak-ngyak ang pulis na tiyahin ng isa sa mga suspect sa mass shooting sa Tacloban City noong Hulyo nang humarap sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children and Gender and Family. Ngayong araw, ayon sa pulis, pangarap raw ng kanyang pamangkin na maging pulis sana at hindi sukat akalain na magagawa nito ang pumamaril. Narito ang aking report. Puwersahan raw pumasok sa bahay ni Police Staff Sergeant Arla Ray Pasiencia ang 14 anyos na pamangkin niyang si alias Nash na isa sa mga suspect sa mass shooting sa Tacloban City noong June 22. Dito nasawi ang 3 estudyante na ikinasugat naman ng nasa 20. Makalipas ang halos 2 linggo matapos ang insidente, humarap sa pagdinig ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality si Pasiencia. Nash unlawfully entered my own house. It's not a room po. It's my own house. So house. Yes po. He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well po, ma'am. Pero yung locker ay plastic locker. Plastic locker, and my firearm was inside a gun box. The locker was as well locked po. And I am only the one who had possession of the keys to my house, ma'am. At dahil sarili raw nitong bahay kung saan nakatago ang kanyang service firearm, inamin ng pulis na nagpakampante siya kahit wala itong vault bilang safety measure at standard safekeeping ng kanyang baril. Bilang isang kawani ng gobyerno, ayon kay Committee Chair Senadora Risa Hontiveros, hindi dapat ito ipinagsasawalang bahala para maiwasan ang mga worst case scenario gaya ng nangyari sa San Jose National High School. Inungkat rin sa pagdinig ang litrato nila ni Nash kung saan kuha sa firing range. Then I only bring him once, You brought him just once. just once. Bakit? Anong reason? Ba't nyo siya dinala sa firing range para turuan na mag-firing? Anong dahilan? He usually told me that he wanted to be a police officer like me. He looked up on me. Yun po, he wanted to be a police officer, and he was asking if I could bring him sa firing range. Sa kasalukuyan, nasa pangangalaga pa rin ng DSWD ang 2 children in conflict in the law, CICL, dahil sa kanilang edad alinsunod sa mga batas na umiiral sa Pilipinas. Dito na-question rin ang mga umiiral na interventions na ipinatutupad ng Department of Social Welfare and Development kaugnay sa mga posibilidad na makukulong ang mga CICL depende sa kanilang magiging pag-uugali habang nasa ilalim ng pangangalaga ng ahensya. Secretary I cannot disclose too much already on the details, Alright, but understand. rest assured, now we are handling this case seriously. Alright. In fact, We're counting on that. we have assigned a special house parent just for the 2. Hindi nila house parent yung iba. Yung child psychologist ho nila, nagdala rin ho kami ng galing pa sa labas. Anong qualification itong house parent? The house parent ho are behavioral science graduates, and they are trained to handle children. Pero ang crucial ho doon, Madam Chair, dito nagdala rin ho kami ng child psychologist para masigurado ho na yung assessment ay tama. So yung 14-year-old ho, na dadaan na ho siya sa intense ho na intervention rin ho. Nasa amin na ho siya. At gusto ko linawin na hindi ho siya nasa komunidad kasi may misconception na dahil walang criminal liability nung nagpunta ako doon, tinatanong ko lagi, ano ba yan, nakawala lang? Hindi ho, nakadetain. Suportado rin ng mga magulang ng ilang nasawi na dumalo sa pagdinig ang pahayag ni Senador Raffy Tulfo sa pagpapababa ng edad ng criminal liability at ang pagtatatag ng hiwalay na pasilidad para sa mga menor de edad na nasasangkot sa mga karumal-dumal na krimen. Samantala, pinabulaan na naman ni Senadora Risa ang umano'y pagsusulong niya ng total ban sa mga online games. Paglilinaw niya, hindi sa online games ang nakitang dahilan kundi sa mga nakakausap ng mga kabataan sa kanilang mga nilalaro. Una na rin sinabi ng Philippine National Police na maaaring nagaya ng 2 suspect sa Tacloban shooting ang kanilang paglalaro sa mga may kinalaman sa violent online games, partikular na ang Gorbox. Para sa Euro TV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.